Welcome to page 8 of Timo Talks. Ayan. I literally just got home from work. Literal, kakauwi lang from work. Buti na lang, early out kami today. So like, okay, wala nang ano-ano. Pag uwi, conceptualize agad ng sabihin, film Timo Talks right now para may ma-upload this week. Oh, thank God, nakapag-film ako right now. Tapos after to, edit agad, post agad. Ganun. Okay, I was so scared kasi na wala akong ma-post this week. Hagip na akong gumawa ng announcement sa IG broadcast channel ko na, guys, sorry, walang episode this week. Di talaga kaya kasi nag-work ang tao na to. Pero ayun, buti na lang nagkaroon ng time to like film. Buti na lang ginawa ng paraan ni Lord kasi alam ko marami naghihintay sa inyo. Kahit onti lang tayo dito. Alam kong naghihintay kayo. Alam ko naghihintay kayo dyan. Okay. So, ayun. Ano kasi, sa training pa lang kasi ako ngayon sa work ko. Tapos, sa training, full, ano siya, on-site siya. Pero, ang ang nasabi talaga sa work ko ay 1 times RTO lang talaga kami para, ayun, may time ako content something. So, anyway, so, ayun, I'm happy na kinaya ng oras makapag-film, no? At buti na lang malapit itong condo na to sa workplace ko din. Kaya talagang nakapagpahinga ng very slight. Tapos laban agad, film tayo agad. Tapos after nito, edit agad to. Okay? Before matulog. Okay, so ayun. Ay, alam nyo ba, galing ako sa Pinnacle Final Pre-Boards Party last week. Oo, nitong linggo lang. So, ayun, ang cute-cute kasi may mga nakakilala sa akin doon and nagsabi sila na, "Hi, nanonood po ang podcast nyo." Ganun. So, ayun, hello sa mga na-meet ko dyan nung Pinnacle Final Pre-Boards. Ayun, no? Basbasan ko kayo dyan. So, mga na-meet ko, sana nabasbasan ko kayo. Maging CPA kayo this coming October na kayo, guys. Ayan, so, ayun, cute-cute. Wala lang, so happy to meet lang people na physically, to meet them physically, na, "Ay, nanonood ako ng podcast." It's so special. Like, parang, okay, I reached my goal. Okay, like, there's a reason para i-continue tong little tiny podcast na to. So, ayun, maraming salamat po sa inyo. Ayan. Ayun. So, medyo ngarag-ngarag muna sa work kasi nga ganun. Pansin nyo nga last week, walang ganong posting yung, walang ganong posting yung first pre-boards ko sa TikTok and sa walang ganong promotion kasi hindi ko siya naasikaso talaga. Super busy sa work. Hindi naman super busy, pero like, kasi everyday kasi on-site siya. So, it eats most of my time of the whole week talaga. And also, wala pa kasi ang wifi noon. Kaya Saturday ko na-upload yung sa Spotify. Pasensya na sa inyo. May delay na nangyari. But, ayun. Basta sali lang kayo sa IG broadcast ko. Doon ako nag-announce ng guys, sorry, wala akong keme ngayon. That's the easier. So, sali kayo sa IG broadcast ko for the updates of the Timo Talks. Pero ayun, may wifi na tayo ngayon pero hindi siya totoong wifi. Ano lang siya, yung modem lang siya na So sana kayaan siyang i-upload. Feel ko kaya naman. So ayun, buti na-upload ko pa din siya. Super stress talaga. Last week sayang talaga kasi yun yung first pre-boards yun. Importante yun. Di ko ganong na promote. Kasi ako lang kasi gumagawa ng lahat. Ako lang nag-edit lahat. Tapos, bala ko nga sana kumuha na ng editor kasi nga syempre, meron pa akong main account which is Timothy. Meron akong work. Meron akong ganito. Ang dami kong pangarap sa buhay. Kala mo may pinapalamon na 3 bata. Kala mo merong pamilya at anak na binubuhay. Napaka-ambitious. Nakakainis. Hindi ka pa papagod, sis? Sis! Okay, nag-rant na sa baya. Okay. Kaso ayun nga kasi wala kasing kinikita ang Timo Talks, no, to be very honest with you. So wala naman sa akin yun kasi ang Timo Talks ko is passion project ko naman talaga siya. So whatever it is, as long as may puso ang nanonood, pinapagpatuloy natin siya. Ayun. Anyway, this isn't about living alone. This isn't about Pinnacle Pre-Boards Party. This is about my preparation after the first pre-board. So, ito na nangyari sa akin after first pre-boards. Ito na siya. Open na natin ang ating free Uniqlo diary. Ayan. So, simulan na natin. Let's go. Okay, baka sobrang dami ko nang Okay, anyways. So, ayan. Today is Monday.
Sunday night. Ay, ba't may night pa? Okay. Today is Monday, Sunday night. Kasi Sunday night ko siya sinusulat pero nag-12 na. Okay. February 24, 2025, 12:14 a.m. Okay. Hello, it's me, finally back on track after the post pre-boards. I re-strategize everything. My schedule is now fixed. I am now taking one subject per day. Monday, auditing. Tuesday, MS. Wednesday, RFBT. Thursday, FAR. Friday, AFAR. Saturday, tax. Sunday, rest day. Ayun. Okay, so eto na, dumating na ang time kung kailan ko i-reveal na talaga kung ano yung naging final routine ko, ano yung routine na nag-work for me. Eto na yon. Eto na yon. Dito ko na talaga na-discover kung ano yung nag-work dapat for me. And kung mapapansin nyo, na-discover ko siya after pa ng first pre-board. So, yun nga, isa nga sa mga kasabihan, life starts after first pre-boards. Ganun. Okay, so eto na siya. Okay, eto na. Listen up. Put your papers, grab some popcorn, charot. Okay, pero anyway, disclaimer lang muna. So, etong ano ko na to, routine na to, sinishare ko lang to sa inyo para lang magka-idea kayo ng ano ganyan. Pero I'm not saying this para like, oh, eto gawin nyo, eto dapat gawin nyo. Hindi ganon. Like, I'm just sharing this, like, kung ano nag-work for me. Kasi at the end of the day, what works for me might not work for you. Kasi iba't iba tayong galing school, iba't iba tayo ng learning style, iba't iba tayo ng personality, iba't iba tayo ng kagustuhan sa buhay. So, ayun. So, your schedule, your routine, your study routine is very really subjective, I would say. So, nakadepende pa rin talaga sa tao kung ano yung mag-work sa kanila. Pero, I am sharing this para lang magka-idea kayo ano ba yung nag-work sa akin. Ayun, to claim this title. Yun na. Okay, so, eto na siya. Okay, so, bale, ang ginawa ko dito is tinake ko na yung one subject per day. Okay, so, mababasa siya dito. Okay, so, ano kasi nahirapan kasi ako sa 5 days, Monday to Friday schedule, weekday schedule na nakasiksik yung mga subjects. Which is ganun kasi yung sa SIPAR. Kasi nga, yun yung weekdays, 6 yung subjects. So, kailangan talaga siyang pagkasyahin ng Monday to Friday. So, syempre, may mga subjects na mahati, may mga subjects na may mga subjects na isang buo, may mga ganun talaga. Kasi nga, syempre, pinagkakasya. Kasi nga, mayroon pa weekends classes. Pero, ayun. Tapos, I realized it was really hard for me. Anyway, hindi muna ako magde-deep down to that kasi may part yun doon. Okay. So, simulan muna natin yung sa kung ano talagang ganapers. Okay. So, nung Monday, ayan. So, nung Monday, nung Monday? Okay. So, every Monday, auditing ako. Auditing ako kay Sir Roque, si Par. Ayan, pumapasok ko ng classes niya. Ayan, morning. Pero, auditing theory kasi napasukan ko. Ay, hindi ako, okay. Ayoko sabihin na hindi ako completely nag-aral sa ODPROB kasi nag-aral naman ako ng papyaw, ng paganon, pero hindi talaga ganong super nag-aral. Sa totoo lang. Tapos, ayun, meron kasing, medyo may opportunity to like, kasi yung yung auditing kasi basta yung parang first 2 hours niya odd TO tapos the next 2 hours odd problem. Ganun yung sa SIPAR. Sa ibang kasi iba, parang sa RESA kasi ata nakasabay siya sa FAR ata. Hindi ko sure pero ayun. So may option to like so after the odd TO umaalis na ako ng class. Ayun. So pasensya na Sir Roque. Love na love naman kita. Sadyang syempre kailangan ko ng oras, 'di ba? Kailangan ko ng oras. So, ayun. So, morning, auditing theory lang yung pinapasukan ko noon. Tapos, ang materials na ginagamit ko sa auditing is SIPAR, Maths, and Pinnacle. Ayun, SIPAR, Maths, and Pinnacle Maths. So, bale, ang setup ko noon is, ayun nga, papasok kay Sir Roque. Tapos, after noon, magsasagot ako. Parang, di ba, syempre sasagutan yung handouts nun kay Sir Roque. After nun, i-re-resagot ko siya. Parang, babalikan ko lang siya ulit para like, okay, alam ko na ba talaga or
or alam ko lang to kasi sinabing sagot. Parang ganun, may mga assess uli or like sagutan uli kung gets ko ba talaga siya. Tapos after nun, magpipinnacle materials ako. Tapos nakakanood pa ako nun ng mga video ni Sir Brad. Kasi yung auditing theory ni Sir Brad is super hindi naman, okay naman yung super, pero may igsi lang siya compare with others. So talagang kaya ko siyang pagsabayan for a day. Tapos after nun, sasagutan ko rin yung auditing yung auditing materials mismo ni Sir Brad, auditing theory. So ayun ganun ang ganap ko every auditing. Tapos ayun lang siya. Sa auditing problem, parang may mga times na nag-aaral ako, yes, pero hindi talaga ako pinaka nag-aaral. Pero ayoko kasing sabihin na parang kaya yan kahit walang auditing, kasi minsan kasi paano kung yung auditing prob yung yung kulang mo. Yung mga ganun, parang what if yun yung parang breaking point, 'di ba? So ayoko kasing magsabi ng ganun na okay na yun, kahit wag, okay, kasi syempre nagbabago-bago din talaga yung trends per exam. Nag-iiba-iba talaga siya, kasi naalala ko nung sa AFAR, parang hindi lumalabas yung process costing, magsigawan kasi ang hirap ng process costing sa AFAR, 'di ba? Pero boom, nung panahon namin, 3 process costing problems ang lumabas. Ganun. 'Di ba? So ayun sa mga incoming October takers din na magte-take na this month. Ayun, huwag kayong maniwala masyado sa mga trends kasi nagbabago-bago siya. I mean, it kind of helps, pero huwag kayong mag-super duper rely on that, no? It's still okay to be prepared sa kung anong gera ang isasabak sa'yo, kung saang gera ka ide-deploy. Anyway, so ayun. So ganun ang ko sa Monday, auditing lang, 1 subject per day. Tapos sa Tuesday naman, MS naman ako nito. So sa MS, papasok ako nito morning sa SIPAR kay Sir Roque Roque Brothers. Ayan. So Sir Rodel Roque, ayan. So Roque Brothers is so funny. Nakakatawa talaga sila. Surprisingly, sila yung mga naging favorite ko doon. Okay, so ayun, na-attend muna ako ng klase ni Sir Roque. Tapos after nun, ganun uli, every time talaga na pumapasok ako ng klase, kailangan kong maresagutan. Yung mga materials. So ayun, sasagutan ko yung SIPAR handouts. Tapos after nun is magre-resa self-test na ako. Ayun, ito talaga, resa self-test talaga. If may marereko ako material for MS, resa self-test. So ayun, if you're guys wondering bakit marami akong material, so if di nyo papanood ng episode 1, feeling ko naman napanood nyo yun. Ayun, so kasi nga, meron ako access sa resa materials kasi nag-enroll ako doon. So meron akong na-download ko lahat ng mga materials na sinend nila. So pinanghawakan ko siya up until to my proper review. So anyway, yun pala sa auditing, feeling ko tatanungin nyo to, hindi ako nakapag-Wiley, hindi ako nakapag-Supernova. Sadyang Sir Roque at Sir Brad lang yung mga materials na gamit ko. Hindi ko na kinaya eh. Like, nagsagot ako, pero like parang trinay ko lang, ganun. Pero like, etong routine ko na to, hindi na siya kayang pagsabayin eh. Pero ayun. Tapos sa MS naman, di na ako nakapag-bobadilya. Di na ako nakapag mga ganung-ganung mga libro. Hindi ko na kinaya ng oras ko talaga. Pero if you have the oras to do so, go lang. Kasi yun naman yung mga suggested lagi na materials nila. Pero hindi ko siya nagamit. Pero ayun, so ayun ako sa MS, SIPAR, Maths, and Resa self-test talaga. Ayun, malalang praktisan talaga sa MS kasi sa MS is madalas talaga, nag-iiba-iba talaga. Diyan talaga madalas. Kaya napipikon ako diyan sa MS eh. Kasi iba-iba talaga yan eh. Parang kasi like super dami niyang ways para baliktarin siya. Ganun. Tapos syempre meron pang mga international materials kang ma-encounter. So like parang dapat talaga alam mo siya alam mo siya alam mo siya talaga by heart na kapag twinist to, kapag ito yung hinanap, dapat alam mo din yun eh. So dapat talagang i-comprehend mo ano ba yung hinahanap lang dito. Yung kasi nakakapikon sa kanya, yung dami niyang formula,
Tapos like parang kailangan ito lang yung hahanapin, ito lang yung so ayun, so matinding practice ako sa talaga sa MS. Anyway, ang dami kong pinagsasabi. Okay, so sa Wednesday naman, RFBT. So sa RFBT naman, hapon ako nito. So sa morning, ang gagawin ko is magbabasa ako ng RESA materials. Okay, so sa ito kasi yung handouts ng RESA, para siyang summarized version ng Laco Manuel Soriano book. Kasi nga, ang may gawa din ng RESA handouts is si Sir Nico din. Oh my God, Sir Nico, I love you so much. Funny talaga, pero love na love ko talaga Sir Nico. Anyway, so ayun, so tapos din yung RESA materials kasi siya yung mas updated version kasi nga yun yung yun yung na-update agad ni Sir Nico. Alam ko kasi wala nang bagong Laco Manuel Soriano na book 'di ba? So, yung sa RFBT, sa RESA materials, mas updated siya compare ata sa book. Yun ang pagkakasabi ko. Basta like if pagko-compare mo siya, if i-read mo along the lines, parang almost same nga lang yung atake niya. Tapos after nun, na-attend ako kay Sir Kenneth nito. Ayun, na-attend ako kay Sir Kenneth. Si Sir Kenneth yung teacher ko for the RFBT. Very, very nakakatawa si Sir Kenneth. Very, very inspiring. Ayun, Kenneth de la Cruz, panghapon siya. Tapos, ayun, napansin ko kamo dito, parang wala pala akong ganong practice with RFBT. Kasi yung RESA self-test din, hindi ba RESA self-test? Basta yung RESA handouts ng RFBT, parang unti lang questions niya lagi. Ewan ko kung nagbago pero parang minsan 1 to 5 lang siya, mga ganun. Parang ang ginawa ko pala talaga sa RFBT is more on reading talaga. Kasi sa totoo lang, okay, sige, sinasabi ko naman yung RFBT materials ng SIPAR, hindi ko ganong nasasagutan kasi nababagot ako. Hindi ko gano'n nasasagutan yung SIPAR mga materials talaga. So, most of it, nakakapagsagot ako doon kasi sinasagutan siya. Pero most of it talaga hindi ko nasagutan kasi nababagot talaga ako at nababagot talaga ako. Ganun nafe-feel ko. So, ayun, pero hindi ko sinasabi na wag niyong sagutan yan Okay, once again, sinasabi ko lang yung mga kasi may mga iba na SIPAR handouts lang yung hawak nila ng sumabak ng board tapos CPA na. So, ayun, iba-iba talaga. Iba-iba talaga sa AMATs nyo. Okay, so ako ito AMATs ko So, ayun. So, sa Thursday naman is FAR ako. So, sa FAR, bale, panghapon ako dito. Ayan, panghapon ako sa FAR. Ayan, so sa FAR, panghapon ako, mag-answer ako nito ng Valix. Yung Valix book, kasama doon yung theory, anong name nun? Basta alam nyo, mga reviewer kayo, alam nyo to. Alam nyo to sinasabi ko. Yung Valix reviewer book na theory, tapos yung practice ba yun? Di ko na alam. Ang tawag ko lang kasi Valix Basta yung Valix book, Valix FAR. Practice ba yun? Basta, comment down below kung ano yung libro. Comment down below kung ano yung libro na yun. Basta yun, kailangan ko masagutan muna siya. Kailangan kong maaral muna siya before ako pumasok. Ang teacher ko naman sa FAR is si Sir Alan. Ayan, so si Sir Alan. Tapos, si FAR materials lang. So, sa FAR, sa FAR, puro SIPAR lang talaga. Valix book, tapos SIPAR lang. Yun lang talaga. Hindi na ako nag-outsource, 'di ba? Kung pansin nyo sa MS, sa auditing, nagpipinakal, nagre-resa. Pero sa FAR, and actually FAR, talagang SIPAR lang. Talagang SIPAR through and through. Yun lang talaga hawak ko para di ako ma-overwhelm. And, you know what? Totoo talaga ang chika-chika. So, so sabi ko sa inyo, huwag kayong maniwala sa mga trends usually, pero one thing I would say, totoo talaga to, yung FAR at AFAR ng SIPAR is hindi siya same, guys. Hindi siya same, pero like, but the format, yung atake ng question is
is like si Par, ganon, in actual boards. So, ayun, trust the veterans, ika nga. So, ayun. Also, sinasabi ko din to dahil alam ko pre-week season na ng mga October na nagtitake ngayon. So, wag niyong sayangin yung, kung tiga si Par ka, wag niyong sayangin yung AFAR self-test. Ayun. Huwag niyong sayangin yung AFAR self-test na yun. Huwag niyong sayangin lahat actually ng mga SIPAR, AFAR, FAR materials. Ayun. Anyway, so, ayun. Ay, ito pala. So, afternoon ko pala si Sir Alan. So, si Sir Alan yung pinasukan ko. Actually, if mapansin nyo dito, di ba one subject per day ako, tapos minsan pang umaga, minsan pang hapon ako. So, ang ginawa ko kasi dito is, sa SIPAR kasi, pwede kang mag-sit in sa mga rooms kasi there are plenty of, there are plenty of chairs naman. Kahit na medyo puno siya, tignan, may mauupuan ka pa rin kasi ang daming chairs talaga. Yun ang kagandahan sa SIPAR. So, mapasukan mo siya kada room kahit hindi ka dun nakaschedule. Pwedeng-pwede yon. Okay, pwedeng-pwede yon. So, ang ginawa ko is, chinek ko yung pinaka-schedule. Chinek ko yung pinaka-schedule ng morning and afternoon na, okay, ito pala. Tapos hinanap ko. Ba't may ganun? Ba't may ganun? Tapos hinanap ko yung mga... So, hinanap ko yung mga schedule na straight sila. Like complete sila in a day. Ganon. Kasi minsan, kunwari yung auditing, minsan parang two sessions lang for Monday, tapos yung next 2 sessions is a Tuesday. Yung mga ganon. So, hinanap ko yung mga straight lang, yung mga isang... Paano ko ba ito sabihin? Yung basta yung kompleto agad siya in a day, kompleto agad yung sessions ng subject in a day. So, ako, nung nakita ko yon, okay, so sa Monday dito ako sa room 1. Sa room 1 ako kasi ito yung straight auditing ng room 1. So, auditing ako dyan. Tapos MS, alam ko, room 1 din ako dyan. Tapos RFBT, room 3 ako yon. Tama ba? Room 3? Oh, room 3 afternoon. Ay, hindi pala. Basta afternoon. Wala palang room kapag afternoon nun. Basta sa afternoon ako nun. Tapos sa afternoon din sa FAR kasi yung mga morning schedule ni Sir Valix nun is hati-hati siya kasi 4 lagi kapag FAR eh. Tapos nakita ko sa afternoon isang buong FAR lang yung hapon. So ayun, hinanap ko talaga yung mga street para para ma-cater yung needs ko na one subject per day. Pero at the same time, pumapasok pa rin ako sa SIPAR. Kasi nga, face-to-face lang ako noon. Wala akong access sa online. So, ayun. Kaya si Sir Alan yung inattendan ko noon. Pero, to be honest, if ako ang tatanungin, I would pasok. Parang papasok ako kay Sir Valix. Hindi naman sasabi kong bad si Sir Alan. Okay naman si Sir Alan. Actually, if medyo mahina yung foundation mo sa FAR, parang mas mag-work sa'yo si Sir Alan. Depende pa rin naman sa'yo. Pero feeling ko lang naman kasi medyo mas tawag dito, medyo mas parang beginner friendly yung atake ni Sir Alan eh. Parang makakasabay ka talaga kasi nakakasabay ako sa kanya nun kapag parang wala pa akong basa sa Pero, ayun, if ako papapiliin, papasok ako kay Sir Valix. Kaya lang, during that time talaga, hati-hati yung schedule niya and, ayun. Kaya, ayun, di ko naman sinasabi na pilitan lang ako. Nagustuhan ko rin naman si Sir Alan, okay? Super dami kong disclaimer, ayoko kasing magsabi ng isahang opinion, ganun. Ayoko magsabi ng parang, dito nag-work sa akin, ayoko magsabi ng ganun eh. So, nag-disclaimer. Kasi yung ina-advise ko kasi it's a review. It's medyo, hindi naman delikado, pero medyo dapat nag-iingat ako sa mga sinasabi ko talaga. Kasi nga, ayoko yung parang, alam mo yung parang isang blind item na sagot lang, tapos like makaka-apekto na yun sa'yo. I will give you reasons talaga. Kaya nga podcast siya eh. Kung isang opinion lang to, sana ni Reddit post ko na lang. So, diba? So anyway, so ayun, okay, ito na. Afar, sa Friday naman Afar, Sir German. Oh my God, my favorite. Okay, Afar, Friday ako nito, Sir German. Tapos, ayun. So, morning sa Sir German nun. So, papasok kay Sir German. Tapos, ang materials na ginagamit ko nun is, once again, SIPAR materials lang din talaga. Nire-resagot ko lang uli kung ano yung sinagutan in that Tapos, De Jesus book talaga. Kasi alam ko si Sir De Jesus, sumalangit nawa. Din siya eh. SIPAR din siya before. So medyo near din yung atake ng De Jesus book. And to be honest talaga, De Jesus book talaga yung nagligtas sa akin sa siya talaga ang
Thank you, Sir De Jesus. Siya talaga yung nagbigay sa akin ng undergrad. Fave book talaga. Okay. Favorite book ever. Tapos, eto na. Eto na. Sa Saturday, eto na. Eto na yung pinakil na ako nito, pure. Kasi, napansin ko mas nagwo-work sa akin sa Pinnacle compare sa CPAR, yung tax. So, ayun. So, online ako nito. So, ayun. Sir Brad ako nito. Basta aralin ko muna yung before ako magsagot. Ang ginagawa ko nito, okay, ang materials ko sa tax is Tabag tsaka Sir Brad materials, Pinnacle materials. So, ang ginagawa ko nito is binabasa ko muna yung discussion part ng Tabag. Tapos after nun, dapat nasagutan ko na din yung Pinnacle before ako panoorin yung online. Before ko panoorin yung online videos. Tapos, after nun, ang practice ko din nun is yung Tabag book. Ayun. So, ganun ang ginagawa ko. At ayun ang edge kapag, baka ang hilig ko sa word na edge, pero yun ang advantage kapag, kapag online yung material mo. Kasi ako nito, kagaya nito sa RFBT tsaka sa FAR, kunwari tapos ko nang aralin yung topic for that time, kailangan ko pang antayin yung 2 p.m. or 1 p.m. para talagang mag-aral, ganun. Unlike kapag Saturday ako, nahubaran na ako dito. Kapag Saturday ako, kunwari, 8 to 8 to 10, tapos ko na agad na basahin yung discussion part. Makasimula na agad ako dun sa klase. 'Di ba? Masisimulan ko agad siya kasi nga kapag online ka, hawak mo yung oras mo. So ayun, yun ang napapansin kong advantage ng online and face to face. So ayun. Tapos sa Sunday dapat talaga pahinga. Sunday is allowed for pahinga. Dapat nagpapahinga talaga ng Sunday. Okay, once again, disclaimer lang uli with my review. Alam nyo, hindi to like nasusunod 100%. Kunwari, di ba, sinasabi ko nagtatabag ako sa Pinnacle. Sometimes, hindi ko natatapos yung mga sasagutan sa tabag kasi minsan up to 100 plus siya. Kaya minsan nag-odd even ako. Tapos minsan din, may mga hindi ako nagiget sa FAR. Pero like, kagaya ng post-employment benefits. So, so parang dire-diretso na. So ayun, so baka lang kasi ma-frustrate kayo kapag parang hindi nyo na-attain yung to-do list nyo for a day. So huwag kayong mag-alala, ganun din ako. It's not always 100% every day. Hindi ka palaging malakas palaban every day kasi tao ka lang din naman sis. Hindi ka naman machine, 'di ba? Ika nga ni Sino ba yun? Sino bang i-quote ko? Ako na lang. O ika nga ni Timothy, tao ka lang din, 'di ba? So, ayun, baka lang ma-frustrate kayo. So, ayun, minsan din di ko natatapos. May mga, rest self-test, minsan di ko rin natatapos. So, ayun, hindi siya 100% almost every day, but I will guarantee you that I show up every day. 'Di ba? I might not be 100% every day, but at least I show up every day. Insert madrama na kanta, background music, tapal, ganun, motivation, tas lagyan ng subtitles yun, tug. Tapos parang landscape view, ganun, pwede yun, mag-hit yun sa TikTok. Okay, tapos ayun. Okay, wait, balikan muna natin. So ayun, I realized this is more working on me than the last time na sinusunod yung 5 days mixed schedule face to face. I get to focus more the topics each subject and having more time to allot on practice and even recall to past topics. Okay, so ito talaga, 'di ba nga ginawa ko talaga one subject per day kasi before talaga ang schedule kasi talaga kasi ngayon nga 'di ba, once again, yung weekdays, kapag yung weekday schedule, putol-putol talaga siya. Tapos kapag putol-putol siya, minsan 1 or 3 subjects per day yung kailangan kong aralin. And nakakaano siya sa akin. 'Di ba nga, if naalala niyo yung episode ko, sabi ko parang may realization ako from my diary na parang maybe this could work too kasi nga sa actual board exam is sabay-sabay mo rin ang mga aralin. I mean like magkakasabay naman yung Basta yun, if nanonood kayo, maalala niyo sinabi ko na yun. Pero, ayun, I realized hindi siya nag-work sa akin talaga. Medyo nahihirapan talaga ako kasi parang nako-compromise
na-mix yung way ng pag-aaral ko sa isang subject kasi nga nagiging dalawa. So parang nasisingit dun na parang ay dapat advance na ka rin to. Ay kasi nga ako talaga anong nasabi ko naman na to first episode pa lang at ginawa ko talaga siya at consistent naman ako sa kanya. So, ayun, etong auditing MSRFBT na nakalatag sa akin for like the whole week, dapat, before ako pumasok sa klase, dapat alam ko na much better if nasagutan ko na yung mga sagutan kasi mas nakasabay ako ganun. Pero dapat talaga alam ko na siya. Hindi naman siya alam na alam pero like parang nakapagbasa na ako sa kanya beforehand para mas madali, mas magaan. Kaya nga ganun yung ginagawa ko sa PINA, 'di ba? Inaaral ko muna yung tabag discussion before ko panoorin mismo yung online discussion ni Sir Brad. So, ayun talaga yung ginagawa ko noon. And, nung time na mix pa, nung time na 5 days lang, basta yung weekdays na sinasabi ko nga na mix yung mga subjects, nung time na yun, sobrang hindi pa hassle, pero sobrang hirap na hirap talaga akong humabol that time kasi nga, ang daming inaaral na parang kailangan i-recall pa to, tapos kailangan advanced reading, tapos may practice pa. So, parang kapag sabay-sabayin mo yun, tapos minsan dalawang subjects pa, medyo hirap na hirap talaga ako. Pero itong one subject per day na ginawa ko, it allowed me para hindi ma-compromise yung preparation ko sa isang subject na kunwari sa auditing, kapag natapos agad ako dito, either magre-recall ako or mag-advance reading agad ako for the next week. Ganun. Tapos, pasabog na yun. Kasi nagkakaroon ako ng time to like makapag-attend ng classes, makapag-practice after, makapag-notes, makapag-advance reading, and sometimes even recall. Napapagkasya ko yun for like sa isang subject, sa isang subject per isang day. Tapos also, I think it also helped me kasi ako very mauta na person ako. Mabilis ako mauta. So like, hindi ko kaya yung, kasi 'di ba may mga taon na parang inaaral muna yung afar for like the whole week. May mga ganun, 'di ba? Which is if nag-work sa'yo, go ahead, 'di ba? Pero pag ako kasi mabilis ang mauta, pero kapag itong one subject per day, pa iba-iba per day, hindi ako nagsasawa ganun kasi parang ibang challenge every day. If it makes sense, feeling ko naman nagigets nyo ako kasi nakakauta kapag parang tang-inang yan, post-employment benefits na naman, no? 'Di ba? Parang nakakapikon siya, parang over. Feeling ko naman since tatanungin nyo talaga to, ano yung average hours ko per learning. So, bale, nagsimula talaga ako 8 kasi iyon yung start ng klase ng SIPAR. So, 8 yun. So, bale, 8 to 12. Tapos, syempre, lunch ng 12 to 1. Tapos, 1 hanggang 7. Ganon. Basically, 9 to 10 hours every day. Ganon. 9 to 10 hours every day. Nagkakasya yun sa yun ang routine ko nung, nag-jacket pa ako. Alam nyo ba, itong jacket na to, ito yung dinala kong jacket nung, sa board exam. Ayun pala, since di ba may mga room assignment na ngayon sa October, ayun, dala kayo ng jacket nyo kasi ang hirap pag malamig yung pag alam nyo na testing center nyo, research nyo na agad sa Reddit, ano po feeling kapag sa MCU, ano po feeling pag sa Ayala, ayun, bring jacket. Tapos ito kasi, siya, di ba super fluffy niya, nagiging unan, kasi pag lunch talagang tunganga ka sa board exam, talagang tunganga ka ng talaga wala kang magagawa. Pero ito, 'di ba super fluffy niya, nabibilog-bilog ko siya tapos ayun, so dala kayo ng fluffy jacket. Okay, yan ang magandang advice board exam. I swear, 'di ba? Para may unan ka. Ganun. Anyway, naligaw na yung topic. Wala pa tayo sa actual board exam. Okay, naliligaw na Ang ADHD na naman Okay, so now let's go back to the diary. Also realize that there are some inefficient strategies I do. Double pinapasukan na teacher. There's really inefficient and ineffective study habits I do before that, the first PB only pointed out. So, ayun nga, 'di ba? So, yun nga, 'di ba, dala-dalawa pinapasukan ko. Yun nga, si Sir German tsaka si Sir Valix pinapasukan ko, which is good naman. Pero like, syempre, sa reviewer,
hindi kailangan mo ng ano we don't have the luxury of time. Gano'n. We don't have the luxury of time. So, syempre, dapat mamimili ka lang kung like, ano ba yung magwo-work sa'yo. Kasi, napansin ko nun, hindi siya nag-work sa akin kasi nga, ang baba ng afar ko nun. Kasi nga, parang umulit lang eh. So, ayun. Tsaka parang, ano bang tawag dito? Hindi kasi siya ano kasi in terms of, talaga, in Sipale, you really have to try different types of learning. Dapat uma-attend ka ng klase for the visual learning, ganon. Tapos you also have to practice that, to practice learning. You also have to take notes. So, mga different types of learning, mababasa ka rin ng books para sa mga reading, learning. Nag-invento na ako ng terms, pero like, nagagas yun naman sinasabi ko, di ba? Parang iba't ibang and like, nung umattend ako kay Sir German and kay Sir Valix, parang almost same lang yung nangyayari kahit na magkaibang teacher sila. Kasi nga, same lang na attend ng klase eh. Imbis na parang kapag practice, another way of learning yun. 'Di ba? Gets niyo ba sinasabi ko? So, ayun. Kaya importante sa akin yung first PB kasi doon ko nga nalaman na dito pala ako mahina pre-board. So anyway, hindi ko na kasi na elaborate ko na yan from the last episode. Panoorin niyo yung last episode. Okay. Anyway, so ayun. Okay, now let us go back to the diary. Biggest realization too is that I should rely more on books than watching recorded live lectures. Just like Sir Sean said, books have 100%. Grabe na. Na-quote ko pa pala dito yung boss ko nung internship ko. Ito pa si Sir Sean. Okay, so si Sir Sean kasi, siya yung boss namin ng intern. Super, super bait niya. Ayun. Tapos, basta sinasabi niya kasi sa amin lagi na yung libro daw, andun yung 100%. Tapos, kapag sinabi na siya ng teacher, 80% na lang. Tapos, kapag naging module siya, parang hindi ito exact sinabi. Parang magiging na lang siya, 50%. Tapos, kapag dumating na sa student, 20% na lang, ganun. So, dun ka daw sa libro kasi 100% yun nandun, magbasa ka raw. So, ayun. Dati kasi, before the first pre-boards, di ba nga, enrolled naman ako sa PINA, enrolled ako sa So, ginagawa ko, ito talaga. My relationship with books is really not good. Hindi talaga ako reader. Yun yung up until now, simula high school ata ako, parang gusto ko talaga siyang i-improve sa sarili ko. Pero hindi talaga ako as a reader person. I am more a watcher person. Like, kaya ko mag-binge watch ng Sir Brad videos, pero hindi ko kayang mag-binge reading ng Tabag at Dayag. So, ayun talaga na parang okay, sige na nga, maglilibro na ako. Pero kung mapapansin nyo, 'di ba sa mga binanggit ko kanina, ang mga libro lang talaga na ginamit ko is yung Valix sa FAR, De Jesus sa AFAR, tapos Tax Tabag. 'Di ba? Yun lang yun. Hindi rin ako ganong pala libro kasi ewan ko, hindi talaga ako reader. Oo, nagbabasa ako nung hindi, eto na. Okay, eto na. Eto na yung feeling ko kung bakit hindi ko ganun kagusto magbabasa. Kasi ang ang bigat niya sa akin lagi. Lalo na yung basta pag malaki yung libro, nababad trip ako. Kasi, alam mo yung kapal-kapal niya, na nakaka-overwhelm siya kapag dadalhin mo pa lang. Yung kapag igaganyan mo pa lang siya sa lamesa mo, parang, naman. Ganun. Kaya nga nainis ako dun sa sa yung pinnacle tsaka yung RFBT tsaka FAR ng pinnacle. Kasi diba, ang kapal nun, isang buo siyang makapal. Kaya ang ginawa ko dun, kinalas-kalas ko siya per chapter. Tapos ayun. Ewan ko, siguro mabilis ako ma-overwhelm. Parang mas nagwo-work ako kapag piecemeal lang siya. Kaya minsan, nagdi-digital notes ako tapos parang highlight na lang sa good notes. Kasi nga, napa-part by part ko lang siya na parang, okay. Kunwari, eto, kaya ko tong basahin kasi nga, isang lang siya. Pero kapag libro, alam mo yung parang syempre nandun lahat ng chapter, nakaka-overwhelm siya palagi. Tapos yung, ang kapal-kapal ng sinusulatan mo, hindi ko talaga kaya. Feeling ko yun, mabilis ako ma-overwhelm sa kapal. Pero kapag hinati-hati siya, piece by piece siya, na per page, na per ganito, tapos naka-stapler lang, kaya ko siyang basahin everyday. Ganun. So, ayun, feeling ko yun talaga. Tapos, ayun, isa talaga sa kalaban ko mga libro eh.
Nahihirapan talaga ako sa libro. Kasi, ito ginagawa ko nun. Kasi di ba makapal din yung tabag. So, ginagawa ko nun, ini-scan ko yung tabag sa iPad ko. Tapos, i-import ko siya sa GoodNotes. Tapos, doon ako mag-highlight. Kasi na-overwhelm talaga ako sa book. So, ayun. Kapag ginagawa ko yun, mas nababasa ko ng buos, mas naiintindihan ko siya. And in fairness, nag-work siya. Okay. Kaya, ayun. Pero, hanggang ngayon, kailangan ko talagang magbasa. Kailangan maging reader talaga ako. Kasi yun din yung isa sa mga naging weakness ko during Sipale is medyo selective reader ako. Ayun, huwag kayong maging selective reader. Basahin nyo talaga siya thoroughly. Lalo na yung mga not, yung mga yung mga simpleng gano'n na mga hindi mo na nababasa. Tapos yung parang, wait, saan nanggaling amount na yun? Ay, nandun lang pala sa taas. Yung mga ganun. Kasi nga nagsa-selective reading ka, tignan mo agad yung malaki. Parang naka-highlight agad sa mata mo yung malaki. Diba? Kaya parang, dito na yung focus. Tapos, meron pa pala dito. Meron pa palang other info sa baba. Kaya pala ganun nangyari. So, ayun. Isa yun sa mga problem ko, selective reader. So, ayun. So, hanggang ngayon, kailangan pa rin aral magbasa. Ayun. Pero ayun, medyo meron akong love and hate relationship sa books. Like, ilang beses ko talagang trinay, pero I am really not a book person. Pero sana ma-develop ko siya. Pero kung hindi talaga. Okay, pero ayun. Anyway, let's go back again to the diary. Ayan. I'm honestly not feeling good these days. Feeling so good. Nakakatawa basahin kapag malungkot ka sa diary. Pero ngayon ganito ka na. So ayun. So kung nalulungkot kayo ngayon, don't worry, it will pass. This shall too will pass, ikang. Diba? I'm honestly not feeling good. Hindi, kailangan siyang basahin ng I'm honestly not feeling good these days. I feel unmotivated. Nag-aaral ako, yes, but I feel like this isn't 100% of me. This isn't enough. Pero ayun, lalo na pahirap na ng pahirap mga topics. Ika nga ni... Diba? Sinabi ko tuloy ika nga. Ang hilig ko talaga sa ika nga. Ang hilig ko mag-quote. Ika nga ni Sir German. Sabi ko sa inyo hindi yun yung last na quote ko kay Sir German. Lagi ko siyang gagamitin dito kasi favorite ko talaga si Sir. Ika nga ni Sir German, it should be an inverse relationship. Habang pahirap ng pahirap topics, dapat pagaling ng pagaling. Totoo yan. Dapat totoo yan. Kasi sa facing ng sa Sipar basis ko and sa Pinnacle, parang ihaharap muna nila sa first pre-boards, ihaharap muna nila yung mga topics na mga madadali. Okay, yung mga inventory, yung mga general principles of taxation, yung sa MS na cost. Ano ba yun? Basta yung mga madadali sa MS, yung mga least squares, yung mga ganyan. Harap muna yung madadali. Pero yung after the first half, yan na yung mga papasok na yung mga post-employment benefits, vanishing deductions. Ganon. Napasok na yung mga ganyan-ganyan mga monster. Bigla ka ng mga ibang level na yan. Papasok na yung mga demigorgon ng topics ng Sipale. Doon na sila papasok. So, ayun. Pero alam mo, totoo to. Naalala ko din to, sabi to ni Sir Alan, na parang ng mga first few months daw, parang dami nagtatanong through online, pati sa face-to-face, dami nagtatanong. Pero habang nagtatagal, parang di na daw gano'n nagtatanong yung mga bata. So, ayun. Totoo yan. Habang tumatagal, dapat habang pahirap na pahirap yung mga topics, dapat gagaling ka ng gagaling. No, pero ayun, it's also normal naman to still feel not ready despite of everything. Ako rin naman, di ko naman na-feel na ready ako nung magte-take ako ng boards. Ika nga, you will never feel ready. But if you are ready, congratulations. If you're ready or not, yes, ready na. Ano nga movie title? Alam nyo ba yun? Alam nyo may reference na yun? Nakatawa yun. Anyway, so basta ayun, it's also normal naman. Pero I think with your progress of review, kapag andyan ka na sa halfway of your review, syempre dapat nafe-feel mo rin na gumagaling ka na. Syempre dapat nafe-feel mo na bumibigat-bigat na parang dami mo nang pinag-aaralan So dapat nafe-feel mo rin na parang okay, medyo gumagaling na ako sa ganito, medyo
na ano ko na. Kasi syempre, ayan na eh, ayan na yung progress eh. So syempre dapat nagpo-progress ka din, 'di ba? Dapat hindi ka still the same as before nung day na nag-aaral pa lang ng partnership, 'di ba? Sa afar. 'Di ba? Dapat etong ano, medyo kinakaya-kaya na, no. I think hindi lang sa academically, hindi lang sa parang magaling ka na magsagot, hindi ka na nagkakamali. Hindi gano'n. Also like in terms of like kaya mo na siya mentally, kaya mo na yung atake kapag ganito, alam mo na yung routine mo, yung mga gano'n din. Hindi lang basta yung magaling ka na nagsasagot, 'di ba? Also yung magaling ka na to handle this type of situations, to handle this type of pressure, yung mga ganun. So, yeah! I think that is it for parang ang haba-haba na lagi ng mga episode ko. But you know what? Gustong-gusto niyo naman yun. So, ayun. Maraming maraming salamat po. I think, hindi ko pa pala natapos yung diary. Ayun, hoping I get my motivation back. Timothy, CPA. Ayan. So that is it for the page 8 of Timo Talks. Maraming maraming salamat po kung nakaabot ka here. Wait. Ito pala. May nagpa Q&A pala ako. Okay. So alam ko may mga nag-send ng mga tanong nila eh. Sabi ko 'di ba parang guys, send your question lang and sagutin natin siya at the end of episode. Okay, sige go. We're gonna do it. So ayun, para ma-encourage kayo mag-comment, 'di ba? So ayun, sagutin natin. Ayan, okay. The first question from Kristan. Anong mas effective po sa inyo, digital or written notes? Ako, written notes talaga. Kasi ako, pag gumagawa ako ng notes, mahilig ako mag-drawing, mahilig ako mag-flowchart, mag-arrow, ganyan. Mahilig akong palakin yung ganito. And kapag nag-digital notes ako, hindi ko siya nagagawa ko yun pero parang nababagalan ako. Digital parang kiklik ko pa yung tapos i-edit pa yung kulay ganyan. Pero kapag kung kailangan ko ng bilog, eto ballpen, bilog. So ayun, mas easy sa akin yung written notes talaga. Parang mas mabilis siya sa akin. Siguro sanayan lang yan kasi 'di ba may mga school na naka-iPad na ngayon. So if sanay ka, kasi 'di ba may mga tao na sa iPad talaga nagsusulat, ganun. Pero ako, ewan ko parang ang uncomfy niya gawin tapos alam mo yung ewan ko, feeling ko makaka-relate na mga kid. Alam mo yung pag i-zoom in, zoom out pa kapag iPad na parang zoom in pa, tapos zoom out. Parang ang hassle niya. Unlike kapag papel, tapos sulat, bilog, ganyan. Ganun. So, mas effective sa akin magsulat ng written notes talaga. I would say, in terms of digital notes, mas nakakatulong siya kapag yung mga ready-made na. Kunwari, Hercules, tapos highlight na lang, ganun. 'Di ba? Hindi na ako nagpiprint. 'Di ba may iba na piniprint pa yung mga ganun. So ako, kapag mga ready-made na PDF, it's easier na for me to para din hindi rin magulo sa bag, hindi rin masyadong madami. Pero kapag pag nasa iPad mo lang siya tapos highlight ganon. Okay, yung dami-dami kong sinasabi. Okay, next ano pa ba? Parang wala nang nagtanong. Parang wala nang nagtanong. Thank you, Krista. Wait, alam ko may isa pa nagtanong. Okay, ito pa. Ask ko lang if you take the pre-boards rin sa Pinnacle face-to-face. Okay, ito. Okay, spoiler alert kasi tinanong mo na. Hi, it's A. So, ayun, dahil tinanong mo na, hindi ako nag-take ng first pre-boards kasi hindi siya nag-align with my schedule. Kasi nung first pre-boards, medyo late, hindi man late, pero basta mas nauna yung SIPAR nun kesa sa Pinnacle. Tapos kung magte-take pa ako ng Pinnacle pre-boards na ng face-to-face, masasacrifice ang tawag dito? Yung mga classes ko na sa SIPAR nun. Kasi nga, di ba, face-to-face lang ako nun. So, parang mas magkakaroon lang ako ng backlogs, ganun. So, hindi ako nakapag-take. Pero alam ko, hindi talaga ako nakapag-take ng first pre-boards. Pero no final pre-boards, yes, I did take the two. So, yan ang ating abangan sa final pre-boards episode. Okay? Tapos, ayun lang. yun lang ate. Yun lang, wala nagtanong. Di ba nga sabi ko nga sa inyo it's... Ay, may mahabang tanong sa YouTube. Ayan, may mahabang tanong sa YouTube. Because of what? Because of your, I really want to push you now.
Oo, ang dami nagpo-push yun na ano, magsi-CPAR because of me. So, CPAR, sana naman may commission na ako dyan, no? CPAR baka naman, no? Nagbigay ka ng Timo Talks code. Yan. Timo Talks code. Use this Timo Talks code for 5% discount and the the percentage will go to Timothy. Wow. Over. Now, I just wanna ask, if you didn't enroll in any other RCs and had weak undergrad foundation too, do you think SIPAR's teachings materials would still be enough for you to pass? I can't afford enough RCs. Although I know passing will still greatly depend on me how I study na talaga sa Pilipino. Some say magresa. Okay. Feeling ko hindi niya napanood yung yung first episode. Yung first episode po kasi doon ko talaga nilatag kung saan ang RC ako. Pero ay nagtatanong lang siya if nag-enroll ba ako sa other RC. So yes, Theodore, nag-enroll ako sa double RC po ako, PINA and SIPAR. Tapos nag-enroll ako ng RESA nang hindi pa ako nagte-take. Parang nag-enroll lang ako ng for the preparation lang. Tapos, okay, anyway, ask ko lang, di ba may TOS for pre-board ang SIPAR? Nasunod po ba yun sa first PB niyo? Oo, nasunod yun. Yun lang. Period. Period. Oo, nasunod yung nagsasend naman yung SIPAR niya. Nagsasend naman yung SIPAR ng parang ito yung mga nasusunod talaga yun kapag first pre-board. So, ang SIPAR or organized ang SIPAR. So, kung sinabi niya to, ito talaga. Okay, so ayun, that is it guys for Timo Talks page 8. I hope you guys like this. Anyway, so ayun, maraming salamat kung kayo ay nakaabot from here. So, once again, if you're watching this on YouTube, please like, comment, subscribe. And if you're listening on Spotify, please rate, follow, and do leave a comment. So, ayun, mag-comment kayo sa YouTube and Spotify kung ano ang matatanong nyo sa akin at sasagutin natin yan lahat at the end of every episode. Ayun, maraming salamat po. Don't forget to follow me on social media. I am Timothy, TEEMOWTI. And also the Timo Talks, din. And sali kayo sa IG broadcast ko talaga kasi doon talaga ako nag-a-update kung anong kaganapan ng podcast ko. Kasi malay nyo, hindi ko ma-upload to, di ba? So ayun, doon yung malalaman, di ba? So, ayun, join kayo sa IG broadcast ko. And also the Timo Talks account, which is basta yun, Timo Talks, ayun, nasa baba naman yan. So, ayun, maraming salamat po. Thank you so much. Bye. This has been Timo Talks. Talk to you later. Bye. Ganun ang paikot. Period.